Walang nagtangkang bumasag ng katahimikan nilang tatlo habang tumatakbo ang sasakyan. Nagkukot naman ang loob ni Amaya. Lagi na lamang bad mood ang isinasalubong sa kanya ni Gabriel. Kung sa bagay sinabihan na siya noon ni Athena na naging woman hater ang binata dahil na trauma ito nang iwan sila ng ina. Dahil sa kahirapan, sumama raw sa ibang lalaki ang kanilang ina. Nasaktan ng gusto ang kanilang ama. Naging irresponsable ito at nagpakalulong pa sa alak hanggang magkasakit at mamatay. Dinibdib ng gusto ng kanilang lola Veron ang nangyari sa nag-iisa at pinakamamahal na anak. Mula noon, madalas nang natutulala ang matandang babae hanggang unti-unting nawala sa tamang pag-iisip. Kailangan pa nila itong pabantayan sa kasambahay ng kapitbahay nila kapag nasa labas silang lahat dahil may suicidal tendencies ang matanda. Napukaw ang pagdidili-dili niya ng rough road na ang kanilang dinadaan. Wala pang 1 kilometro ang layo ng bahay ni na Athena sa kabayanan pero dahil hindi simentado ang daan, inaabot ng 20 minutes ang biyahe nila. Ilang sandali pa ay nasa tapat na sila ng bahay. Ng bungalow type, light blue ang pintura sa labas at orange naman ang bubong. May 3 silid at maliit na bakurang napapaligiran ng mga girls na bakod. Ako nang bahala sa mga gamit nyo. Mabilis na umibis ng jeep si Gabriel at inumpisahang kalasin ang tali ng mga bagay. Cheer up, Amaya. We're home na. Masayang nagpatiuna nang bumaba si Athena. Mabigat ang loob na sumunod si Amaya sa kaibigan. Napalis ang simangot niya nang salubungin siya ni Alexa, ang bunso sa 3 magkakapatid. Welcome home, Ate Amaya. Bagyang niyakap ng dalagita si Amaya sabay halik sa pisngi nito. Lalo kaya't ang naguglo ngayon. Guess, may BF ka na. Nakangiting hula ng dalaga. Shh! Dagling inilagay ng dalaga ang daliri sa mga labi at pagkuway nilingon si Gabriel, naabala pa rin sa pagdidiskarga ng mga bagay. Secret nating 3 yan ni na Ate Athena. Nabungaran nila sa sala si Lola pero naabala sa panonood ng afternoon movie show ng isang sikat na TV network. Lola, narito na po ako. Masuyong nagmano sa matanda si Athena. Magandang hapon po, Lola. Magalang na bati ni Amaya sabay mano rin sa nakakunot noong matanda. Si Amaya Filiera po yan, Lola. Agap ni Athena. Yung best friend ko na may-ari ng boarding house na tinitirhan ko sa city. Pangatlong punta na po niya rito sa atin. Sabad ni Alexa. Yung lagi mong hinahanap at sinasabing matalino, maganda, may malasot lang balat, mabait at sexy na kaibigan ni Ate Athena. Nag-blush ang dalaga sa tila over-exaggerated na description sa kanya ng dalagita. Napatangu-tango ang matanda at pagkuway ngumito. Ah, si Amaya, yung sabi niyo sa akin ay secret love ni Gabriel? Dagling tinakpa ni Alexa ang bibig ng matanda at nakangiting napatingin sa nakatawang si Athena. Alanganin naman ang tawa ni Amaya. Mabuti na lamang at kapapasok pa lang ni Gabriel sa loob ng bahay. Hindi nito narinig ang sinabi ng matanda. Automatikong naging formal ang atmosphere nila. Expected na yon eh. Si Gabriel ang tipong ayaw ng masayang kapaligiran. Hiyang sa laging napapanisan ng laway. Killjoy sa maikling salita. Masanay ka na sa kuya, Amaya. Akala mo galit pero natural niya iyan. Paliwanag ni Athena matapos silang maghapunan ng gabing iyon. I know, pinrograma ko na sa kukote ko na pag naglita niya ang suplado mong kuya, tatahimik na lang ako para walang gulo. Nanunulis ang ngusong wika ni Amaya habang isang kinukuha sa maleta. Ang mga gamit sa pagtuturo. Next week pa ang start ng kanilang practice teaching pero mainam nang maihanda ang mga gagamitin ng maaga. O ba't kanina ka pa hindi kumikibo dyan? Sindak pa rin ako dahil sa nakita natin kanina sa munisipyo. Nagtataka rin ako. Parang ordinaryo lang sa inyo ni Gabriel ang krimen. Hindi nyo man lang pinag-usapan kanina. Ayaw kasi naming ipalam sa lola yun. Baka kasi kung ano-ano ang kababalaghan ang ikukomento niya tulad ng unang mga biktima. Alam na rin ni Alexa yun. Classmate niya sa hotel and restaurant services ang binatilyong biktima. Nag-skip daw kahapon sa klase kasama ng girlfriend para mag-date. Parehong hindi nakauwi kagabi. Akala ng mga magugulang ay nagtanan sila. Pero kaninang hapon nga ay natagpuan ng bangkay nila sa tabing dagat. Ang girlfriend daw ay missing pa hanggang ngayon. Nabitiwan ni Amaya ang hawak na lesson plan at nalarmang napatingin sa kaibigan. Don't be afraid, my dear. Pag-aalo ni Athena. Hindi raw aswang o kanibal ang killer. Ayon sa investigasyon, mga durigasta uli ang suspect tulad nung nakaraang taon. Remember? Napatango ang dalaga. Pangalawang punta niya noong nakaraang All Souls Day lang. Sumama siya sa magkakapatid na dumalaw sa puntod ng kanilang ama. Pauwi na sala sila loon
nang biglang nagkaroon ng komosyon sa hanay mga nagsasayahang kabataan. May minawawala raw na dalawa nilang kasamahan, magnobyo. Naiwan raw nakaupo ang dalawa sa ibabaw ng nicho habang nagsasayawan sila. Nang lingunin daw nila ito ay tamang-tama na nahulog sa kabila ng nicho ang magnobyo na parang may humila. Nang magpulasan palabas ang mga tao sa takot, sinalubong pa nila ni Athena ang mga ito para alamin ang nangyari. Kung hindi nakasunod si Gabriel, baka napahamak silang magkaibigan sa stampede. Umaga kinabukasan ay natagpuan ang mga bangkay ng magnobyo sa tabing dagat. Hubot-hubad ang dalagita. Pinagsalamantalahan muna bago sinaksak sa dibdib. Ang binatilyo naman ay wakwak ang dibdib at wala ng puso. Saka ang lahat ng mga naging biktima ay pawang tagaroon sa kabilang bayan. Ibig sabihin, tagaroon ang mga durugista. Dito lang nila itinatapon sa amin ang naging biktima nila. Kalmante na ang loob ng dalaga nang humiga sa tabi ng kaibigan. Hindi naman threat sa kanila kung sakali ang killer. Gabi ito kung mambiktima at isa sa regulasyon ni Gabriel ang huwag lumabas ng bahay paggabi. Paano niyo pala natayak na secret lab ako ng kuya niyo? Pabulong na pagtatanong ni Amaya dahil sa kabilang kwarto lang natutulog si Gabriel. Kailangan pa bang i-memorize yan? Pabulong ding sagot ni Athena. Kapag nandito ka, lagi naming nahuhuli ang panakaw niyang sulyap sa'yo. Uneasy, daig pa ang pusang di mapakanak. Napaka-irritable din when you are around. Of course, para matakpan ang totoong feelings niya sa'yo. Pag umuwi ka na sa city, lalong nakasimangot. Mukhasim. Pag nababanggit naman ang pangalan mo, umiiba ang hilat siya ng pagmumukha. Yung bang bumabagyo sa biglang sumikat ang araw. Hagik-hik ng hagik-hik si Amaya sa brutal na description ng kaibigan sa kapatid. Kaya nga kahit madalas siyang nasasaktan sa pakikitungo ni Gabriel, ay pinagpapasensyahan pa rin niya ang binata. Hindi ito totoong woman hater. Naging pessimistic lang ito kaya takot umibig. Isang lihim na inspirasyon sa kanya ang malamang secret love siya ni Gabriel. Tapos na silang mag-almusal at kasalukuyang nanonood ng balita sa TV nang dumating ang jeep ni Gabriel. Saan galing ang kuya? Nagtatakang tanong ni Athena sa dalagitang kapatid. Maaga pa ho siya umalis kanina. Bibisidahin daw po yung palaisdaan natin bago dediretso kay Kuya Pipo sa bayan. Napalabis si Athena pagkarinig sa pangalang Pipo. Kababata ito at kabihigan ng kuya nila. Isa ng pulis at masugid pa niyang manliligaw. Or salatang ito ang inirereto sa kanya ng kuya niya. May soft spot sana ang binatang pulis sa puso niya. Kaya lang ay naaalibadbaran siya sa kayabangan nito. Napasikdo ang puso ni Amaya na magtama ang kanilang paningin ng bagong dating na si Gabriel. Unang umiwas ang tingin ng binata. Anong latest na balita, kuya? Pigil hiningang tanong ni Alexa. Ayon kay Pipo, nakita na rin kayo ng umagang bangkay ng nobya ng classmate mo. Napatayo na rin si Athena at, katulad ng unang biktima, pinagsamantalahan muna bago sinaksak sa dibdib. Oh, magkarapanabay na ng lumo ang mag-ate at sabay ding napaupong muli. Alam na ba ng mga pulis kung sino ang killer? Lakas loob na tanong ni Amaya kay Gabriel. Mula kasi nang dumating ay parang hindi siya nag-i-exist sa binata. Suspect pa lang, seryosong sagot ng binata. May hinala sila na iisang tao lang o grupo ng mga durugistang ng bibiktima. Sa ngayon under surveillance ng mga pinaghihinalaang drug addicts dito at sa mga karatig bayan. Kaya iwasan niyong lumabas ng bahay kahit sa araw kung hindi rin lang mahalaga ang lalakarin. Parang matutunaw ang dalaga sa mga titig ng binata. Maganda ang hugis ng mga mata nito na nababakuran din ng mahabang pilik mata. Kaya lang may nakapagkit na kalungkutan doon na paminsan-minsan ay nababahira ng galit. Kuya baka nakalimutan mong invited tayong lahat sa golden wedding anniversary sa makalawa ng mga magulang ni Jezebel. Diba last week ka pa nakatango sa kanila? Tumiim ang mukha ng binata. Noon yun, Athena. Ngayon maiintindihan nila kung hindi tayo matutuloy sa pagdalo dahil delikado ang panahon. Ay ang daya-daya ng kuya, sambot ni Alexa. Ang usapan ay usapan. Saka basta kasama ka namin ligtas kami. Walang panama sa mga muscle mo ang mga